60 na pala, miss, kung aabot. Di pa ata kayo nagpupunla? Meron na po. Ayan na mga farmers, sa magandang buhay. Tayo po ay pupunta sa inspeksyonin natin yung ginagawa ni Kongkong na mga hukay para sa ating papaya, mga ka-farmer project. Ito naman tag-init ngayon, pero wala pong magiging problema basta bastante sa tubig. Yun lang po ang ay, nakalimutan ko, pinatay ko, nag-almusal kami, pinatay ko muna yung patubig, pero ayan, anuhin natin yan, bubuhayin natin. Ayan, nalinis niya na po dito. Tapos ayun, sabi ko sa kanya, pwede na siyang maglagay ng mga abono, tapos lupa uli. Bilangin mo na kung ilan. Tapos yung sa ano natin, kung pang dami, oh. Yung pang ano natin, pang kalabasa, sana? Ayun ko yan, ano ko na kapon. Yun pala, oh. Tapos tinubigan ko na, kala ko tatanim na natin. Hindi kasi maganda nun, ibabad ko muna, pero pwede din naman. Pwede naman ko. Buto na, no? Nandiyan naman yung buto, eh. Mas maano pa yun. Oo. So ayan na po yung mga butas, marami din palang papaya, no? So yun, i-prepare mo na yung tayo ng kalabaw, organic fertilizer natin. Tapos pagkalagay ng tayo ng kalabaw, lupa uli. Tapos tingnan na natin yung level nung lupa nun, para pag pinatong natin yung papaya, kung ano yung level ng lupa ng papaya, yun na lang ang tatabunan mo. Hindi na natin lalagpasan yun. Dami pala, oh. siguro kakaw naman dito, wala 60 piraso. Na? Sana meron doon sa bibilhan ko. Nakaraan na punta ko doon, maliliit pa yung ano niya. Dami. Ito, wag na. Alanganin na to. Alanganin na yan. Ito, pwede pa ito. Oo. Medyo alangan. Ito, lipat mo na to. Dito muna, dito muna. Dito muna, Kong. Diyan na, kuya. Oo, masyado ng ano yan. Dito na. Ayun pala, marami-rami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ito, ano na natin to, no? 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 3, 60 na, mga ka-farmer. 60 na ang bibilhin natin. Ay, 60 pieces agad. Ayos. So ayan, pa-prepare ko na at ako'y tatakbo na siguro ng bilhin na ako ng seedlings, mga ka-farmer, kasi okay na din yan. Para ano ba? Para makita natin kung mayroon silang available. Kung wala, gagawin ko, magre-reserve na lang ako. Shoutout pala kay Jan Roque. Ganda na ng ating namdokmay. Ayan. Yung kay Tita Ligaya lang talaga, medyo nang hinayang ako. Sayang po, Tita. Hindi ko alam, baka nasobran po sa init talaga. Sobrang init doon sa lugar na naano natin. Yung isa, mukhang okay naman. Hinihintay ko lang magtalbos para sigurado tayo. Cross fingers, ika nga. Bago tayo pumunta sa seedlingan, magta-tricycle na lang ako para adventure na rin. Hindi malayo-layo, siguro mga 10 kilometers. Uy, kalapati, oh. Uy, kanino yun? Namimiss ko yung rondahan na ganyan, ha? Oh, ayun, oh, malayong biyahe. Ha? Oh, mga farmer, ha? Katawa. Anuhin ulit natin yan. Ayusin ko lang po yung loft. Medyo hindi ako satisfied doon sa design namin. Ayan.
Marami naman ng ano, ready to fly. Learning to fly, sabi nga ng Foo Fighters. Tapos lalagay pa ng lupa ko, diba? Oo, lupa na ilalim. Huwag mo idedirekta kasi baka masunog din eh. Maganda may lupa para mabulok. Tapos diligan na yan, Kong, no? Oo, kuya. Para mabulok na kaagad. Triple 14. Ay, wag muna pala. Malalagay pa tayong triple 14 konti. Kahit ganun lang. Konti lang, kuya. Oo. Para Wag mo muna lagyan ng lupa. I-discarte muna akong triple 14. Parang wala yata ako dyan stock eh. lupa. Ulaming tayo sa kalabaw, ah. Na? Yung doon sa ano, yung sa manok, wala ba doon? Sa may kulungan na dati? May mga dry doon na manok na ipot. Tanong mo kay Rambo kung meron pa. Ayan mga farmers. So at least may ginagawa tayo dito. Pagagandahin uli natin ito. Ito mukhang dedo na. Sayang ano. Wala. Grabe talaga yung nangangain. Talagang hintayin natin. Baka malay mo may lumabas pang bagong dahon. Pero ito gumaganda na. Ito na susunod nating project. Asin naman yung mga nyog. Unti-unti lang natin. Ayoko kasi pagsabay-sabayin. Basta ito pagka na ready na lahat, dilig-dilig na lang, sisingit pa konti-konti yung mga pwedeng gawin. Yung doon pa sa harapan, bala ko nga magpasingit pa ng papaya, pero sabi ko kailangan talaga, sabi ko ay kong huwag mo na akong iiwan kasi wala akong aasahan ka ako. Hindi ko naman kakayanin yung mga yan. Di ba? So at least kung may isa tayong tao na yun lang ang gagawin, dilig-dilig, di ba? Tapos kung may lilinis-linisin, at least meron po tayong aasahan. Eto, kumulot na pala. Patay tayo dyan. Wala na tong pag-aasa. Lumabas. Talaga ang nyog. Ayan, biyahe na tayo. Ayan, dito na tayo. Nagsasakyan na ako. Kasi si Jomar pala may i-deliver na lechon ako, walang papaya. Patay tayo wala. Papaya? Meron? Ayun, meron. Oo, takpan. Ayan o, tama. Liliit pa. Okay to. May 50 pa ba? Sige. 50 piraso. Walang po akong kahon. Sige. Pili tayo. Ayan. Alam ko 35 pesos to eh. Pero sila, tingnan nyo, repolyo mga farmer. May nagpapatubo sa kanilang repolyo. Baka mustasa. Talaga naman Kano kaya itong mustasang ito? Ito. Ang galing mga farmer. I-replant na lang yan, didilig-diligin. May mustasa ka na. Di ba? Sili. Ang kamatis naglakihan na. Ito repolyo yan. Dalhin pa daw ng Benguet yan. Nung last time na nakausap ko sila, Benguet. Sili saka na siguro tayo. Bibili na lang tayo ulit. Sakaling magpapatanim tayo para meron tayong sili. Pag nagkainan, kailangan yan. Malakas yan. Yan ang mga susunod na itatanim. Talong, ayan, marami po dito. Karamihan mabibili dito yung nagpupunla talaga ng kumbaga tatanim talaga sila mga farmer. Yung mga tinatanim kagaya ng talong, kamatis, yan ang makikita ninyo. $60 na pala miss kung aabot. Di pa ata kayo nagpupunla? Meron na po. Ito, oo, papaya. Ililipat pa to, no? Meron ka palang ampalaya din dito, ano? Kuha na rin ako ng ampalaya. Ilang piraso. Maitanim na doon sa para hindi na tayo magpupunla. 10 piso lang naman yan.
Kahit 10, pwede na yan. Ay, ano na. Tusok na doon sa etong repolyo. Order yan. Opo. Dadalhin pa ng ano yan, Biskaya o Benguet. Benguet. Wow. Malayo. Kaya Benguet po. Malayo, no? Magkano naman ang benta niyan? 80 lang din po. Ha? 80 lang din. Isang tray. Yung ano mo, mustasa. Pechay Baguio po yun. Ah, Pechay Baguio. Kala ko mustasa eh. Parang mustasa, no? Order din yan. Ayun, kaya nagtataka ako bakit mustasa. Pechay Baguio pala. Galing din ha, nakakarating na dito yung... Siguro doon walang masyadong nagpupunla, no? Tapos siling tari, panigang, ano pa bang meron? Talong, no? Check po nga tari po meron. Ha? Mga ilan po ba ng tari? Hindi na. Hindi naman. Saka na muna. Re-ready ko muna yung pagtataniman. Anong papaya yan? Red lady po. Marami pang binhi. Ito po ata, paano pa lang, oh? Ay, yan. Siguro mga 3 weeks pa siguro yan, Opo. oh. 3 1 weeks month, na yan. no? Maliit, lilipat pa po yan sa... ano? Mga may ka naman ako magtatang. Tama-tama. May na pwede na rin papaya na. Maglilipat. Pwede na po. Tama-tama, May. Tapos mag-uulan na. Then makatry po. Wala pa pwede. Mga pilang po. Sa bandang may daw po ay malilipat na yun. Isang buwan pa. Hanggang May 10 po. Ah, yan. Isang buwan na. Mga 1,000 pieces daw. 1,000 pieces. Basta ko na lang. Pa-reserve na para ano. Opo, para... Dami pala. Saan po kasi may dumadayo din kung marami. Oo. Ayan, oh. Tatanim kasi kami ng papaya. Ayan pala, may viewer tayo, ho. Ayan, oh. Nagdidilig siya. Padagdagan ko na kaya. Baka pagbalik ko, wala na to, no? Opo, mabilis lang po. Oo, kasi may kulang pa eh. Bali 60, gawin ko ng 100. Yan sir, magagawa mo na din content yan. Hmm. Kapag apply siya ng mataba. Oo. Lala ngayon kasi, meron pa kaming siguro mga 2 buwan. Kailangan tutukan sa dilig ito. Dahil grabe ang init. Pero maganda naman sa kaya sir, hindi siya matakaw tubig. Oo. Kung mga 2 araw lang bago Diligan, okay pwede pa. siya. Hindi katulad ng mga kamatis, talong sir, yan talaga. Tuyo agad, ano? Oo. Araw-araw. Hindi nga, minsan 2 beses pa sa isang umaga hapon eh, di ba? Lalo na pag bagong lipat, ano? Yung papaya kasi sir, pagka gusto niya, yung natutuyo siya. Oo, hindi nabababad. Gawin natin, 100 na. Para, ano? Saka dapat sir, alaga siya gambol. Para nun yung init Ugat. sir sa ilalim, sumingaw. Ah. Ginagambulan Oo. maikot. Tapos yung pag nagdilig ka, yung tubig. Oo. Tatagos sa ilalim sir. Totoo yun. Gagambulin natin yan. Kasi sir, minsan namamatay ang papaya dahil init sa ugat. Tapos didiligan, mapapas na. Tsaka minsan pag dinilig mo ng kaunti lang, hindi talaga yung... Siyabot Oo. sa talaga. Yun nga din napansin ko. Tapos fungicide, importante din, ano? Yung pagkulot-kulot, no? Pagka medyo malaki na siya sir, Anong fungicide ang ginagamit nyo? meron po tayong sir, Agri-Blue. Yun pwede yun. Yung nakatik sa dahon sir, Oo. yung kulay blue siya. Kahit magalang lang sa spray sir, dahil yung papaya apaka-artisan Oo. yan. Wala namang gaanong ano, kalaban lang kasi ng papaya nito. Pero Pag lumaki ng kaunti, yung kumukulot. kumukulot sir. May nun sir, may insekto siya. Pagka binuksan mo dun sa ilalim niya gano'n, may kulay puti. Ay, see. Oh. Gawin na natin 100.
Oh, sorry. Apo, sige po. Kasi iniisip ko, meron pa akong ano doon. Baka mamaya pagbalik ko, wala na to. 60 na po Konti yun. lang eh. Walang kahong kahon. Ah, sige. Kasi ito, isang buwan pa daw ito. Oh. May order pa na 1,000. Konti pa lang pinatubo nila. Tapos kukuha na rin tayo nito mga farmer. Ayan. Kayang-kaya naman na ni Kongkong yan. Kahit siguro mga 12 piraso lang. O 10 piraso lang siguro. 10 piraso lang. 100 piso yan. Ano to? Ang palaya. Kaya lang yun nga. Kailangan din po ng dilig. Yun nga sabi niya, gambol-gambol talaga. Kailangan babayuhin mo ng konti yung papalibot niya. Eh, yun naman ang ipapagawa natin kay Kongkong na. Ayan oh. Eto talong oh. Ganda, saktong-sakto po. Saktong-sakto yung laki na ito oh. Gandang i-transplant. Ayun din yung sili, ganda. Ganda rin i-transplant yan. Kailangan natin ng panggambol talaga. Cultivation talaga napaka-importante. Tsaka yung ugat po noon nakakagalaw. Basta't pagka binabayo mo ng kaunti, yung palayo ka ng palayo. Siyempre dapat hindi yung pag lumalaki na yung puno, siyempre yung ugat noon nag-spread. So palayo pa ng palayo ang paggambol. Gagawin natin. Ito na yung bayad. Sa kanya na. Sana ayan, sana mapabunga po natin. Sana gabayan tayo syempre ng Panginoon sa pagtatanim mga farmer at mapabunga po natin kasi alam niyo naman hindi naman po yan pang business at hindi naman po para sa amin lang, para po sa mga tropa, para sa mga magbibisita din po sa amin, para may mapasaya naman po kami na pagbibisita ay may papaya po kami maipababaon. So ayan, sabay niyo po sa panalangin ninyo. Maraming pong salamat. 100 pieces na yung aming binili, aking binili pala. So hopefully ay malay natin ano, mapaganda uli natin kagaya ng dati. Marami po, actually yung dati po hindi na gaanong nabantayan din yon dahil na busy din tayo, pero nagbigay pa rin naman po ng magagandang bunga at marami pong napasaya sa papaya. Ayan, nandito na tayo. 100 pieces na yung kinuha ko dahil wala na po, kita nyo naman konti na lang. Tapos next month pa daw yung susunod. So ito pwede naman po itong i-stock muna dito, dilig-diligan. Natumba yung isang ano. Bagay may sobra naman palang dalawa yan. So ayun, ano po, para at least hindi tayo mabitin. Tingnan natin si Kongkong. Ayan. So 60 pieces more or less dito sa gilid. Tapos yung 40 baka dito. So yun nga, sabi nila kailangan daw talaga medyo gagambulin, bayuhin yung ating gilid ng papaya mayat maya para nakakahinga nga naman yung, actually oxygen ang kailangan din po kasi ng ano sa ilalim ugat ba. Iba nga nagdidilig ng aqua agua oxinada mga ka-farmer. Yun, yung iba nagdidilig pa sila. Kapatubig pala tayo. Ayan tuloy-tuloy. Tingnan natin yan kung saan na ba yung ating break time. Ito nga pwede pang bagay ipapasok ng kaunti. Yung laurel hindi gumanda. Talagang sobrang init. Pampanga mga ka-farmer. Teka lang, vitamins lang tayo. Tingnan natin si Kongkong mga ka-farmer. Ayan ang kanyang tinatanim. At silipin natin yung mga ducks. May pisa na ba? Wala pa. Ito binuhusan ko din to. Ano na ba ang istorya ninyo? Meron pa rin? Meron pa din nangangain. Yung iba okay na Yung iba okay na. Wala nang
Yun, tatanim si Kongkong. So ayan, eto kailangan po talaga nito ng matinding inom dilig mga ka-farmer. Kailangan nating painumin ng maayos. Ayan. Tapos ito, nakita nyo po may fertilizer na yan. Hindi yan po pwedeng ipatong dyan yung yung papaya. Kailangan lupa muna yan. Hindi yan po pwede. Kasi mamamatay ang papaya natin. Mag-iinit yan. So pinakamaganda, kailangan pala mabantayan tong si Kongkong. Baka mamaya maidikit niya. Hindi po pwedeng dumikit yan. Kailangan malayo. Kung kailangan makakapal ang lupa mo. Kasi masusunog tayo. Masusunog yan. Maliit pa yan masyado. Ha? Oh, pero ibig sabihin, kapalan mo yung lupa, patungan mo pa ng lupa yung tayo ng kalabaw tsaka yung fertilizer, di ba? Oo, nalagyan ko ng ano yan. Abono din konti. Oo, tapos lupa. Oo, lupa, makapal-kapal, no? Oo, yun, makapal nilagay ko. Ayan muna nating mabulok yung fertilizer tsaka yung bago niya maabot. Ganun talaga yung eto, kahit tagdagan mo pa ng lupa yan, Kong. Okay. Oh, yan. Tapos pagkahabang lumalaki, kailangan natin magambul-gambul ng kaunti yung survive kaya ito. Diyan kuya, basta didilig. Yun, dilig ang kailangan talaga. Kaya sabi ko sa'yo, bukas magpakyaw ka na uli. Ayaw na kuya. Ha? Dito na lang. Dito lang. Tis lang. Pagka naman sa mga tip, isasama ka doon sa pag may kainan, alam mo may mga tip, hindi sabi ko sasama ka kasi yung mga customer naman binibigyan natin ng papaya, kasama ka din, di ba? Ganun lang yan. Para lahat lang biyaya, lahat share. Di ba? Sige. Yung ginawa ko nung kuya, yun tignan mo yung dalawa doon sa dulo kuya. Oo. Basta medyo kapalan mo yung lupa. Yan ang isa sa mga madadali tayo dyan. Mainit masyado. Kailangan po kasi mabulok muna yung kahit iangat mo pa ng konti, Kong. Angat mo pa ng konti. Kapalan mo lang yung lupa. Hindi pa naman nila kailangan Baka mamaya kasi maabot nila yung mainit pa. Basta pag nagdilig tayo, talagang dilig. Kailangan mo pa ba ng mga drum dito? Hindi na, no? Kuya, ha? Dalawang drum. Yung mga ganun, Ganyan. Oo. Grabe po ang init ngayon. Kailangan namin 2 buwan lang naman titisin natin. Pag nag June, July, na yan? Tahimik na. Puro tanim na lang tayo nun at damo-damo. Damo naman ang kalaban, Tamang-tama pa yung init, Sapul na sapul pa ng araw. Gusto naman yung kuya Ha? Yung medyo nakalitaw, hindi masyadong maraming lupa. Pag kasi inanim mo ng tubig, doon lang. Mabubulok na yun, Doon lang yung tubig, hindi niya laya. Wala namang problema kahit damihan mo ang tubig. Oo. Kasi Init naman matindi. Kahit ito damihan mo pa ng lupa ito. Ganyan, okay lang yan. Kasi natin dyan yung fertilizer na nilagay mo, mainit pa yon. Pabubulukin pa natin. So ito pong papaya, 35 pesos each. Ang kinaganda po dito, wala na kayong kakaba-kaba na ito po ay lalaki. Kasi ang pangit doon sa pinatutubo, half ng itatanim ninyo lalaki. Hindi mo naman malalaman po kung alin na lalaki tsaka babae. Marami na akong sinunod na mga kung ano-anong mga ritual. Hindi po talaga, mahirap. Mayroon nagsabi kulay itim, mayroon nagsabi palutangin, yung lumulubog, yung ganon, yung doon sa may banda naman ng puwet. Nako po, ginawa na po namin. Ang nangyari, ganon pa rin. So pinaka the best, bumili na lang po kayo kung gusto nyo pong mas makatipid kayo. Kaya lang mahaba-habang proseso. Pwede po kayong bumili ng buto. Marami naman nabibili sa Shopee, mga farmer. Sabi ko nga sa inyo,
Shopee, naandyan na po halos lahat. So meron po dyan east-west. Kung meron hindi kayo na walang mabibilhan sa mga agri-supply po ninyo dyan, walang kayong mahanap, pwede po kayong bumili sa online. Ngayon, ipupunla nyo muna yung sa tray. Medyo matrabaho ng konti. Isa-isa yun. Pagka tumaas na po ng ganon, ililipat nyo naman sa ganito. Saka nyo naman na palalaki na hanggang ganito, saka nyo na ililipat sa lupa na pagtataniman. Ganun po yung ano. Ngayon, yun po 99%. Actually sa dami po ng tinanim namin papaya nung nakaraang 2 years ago ba yan? Wala namang lalaking lumitaw, ano? Wala. So talaga pong maganda. At least po yung time hindi po kayo, kasi meron sabi kapunin ako, wala na. Kaya may mga comments sa Facebook, ganito gawin mo, ganyan ako, wala na. Tinutusukan din namin, ganun pa rin yun. Ano na po talaga, patayin mo na, palitan mo na ng bago. So pinaka the best, kung gusto niyo ng shortcut, 35 pesos, ipunin mo pala yung mga plastic, no? Para hindi tayo nagkakalat. Ayun, ano na lang po mga ka-farmer, magbili na lang kayo, 35 pesos. Ako inabot ng 4,000 dito. Binigyan kong 200 na tip yung yung bata na nag-ano sa akin, nag-assist. So ayun nga kunin, natuwa naman. Sabi ko, hindi pang merienda mo yan ka ako. So ayun, okay na, 4,000 kasama na po yung may ampalaya pala ako, nakita mo? Isisingit natin yan, Kong, doon din sa dati. Oo, yung kailangan din ng dilig nun. So, walang i-istorbo sa'yo dito. Talagang dito ka lang. Tapos mag-absent ka ng 1 linggo, patay lahat yung papaya. Na, ganda ang ginawa ni Kong Kong. Ganyan. Sa ngayon, kahit isang tabo, isang araw, pwede na yan. Di ba? Tapos yung nyug na, nadidilig mo pa kasi yung ugat ng nyug, gumagapang din yan. Gapang din yan. At taasan mo pa ng ng lupa. Kasi hindi rin siya pwedeng nasasakal din yan Kaya sabi ko sa iyo, kung hanggang saan lang yung doon din lang siya. Tansyahin mo na din lang yan. Hindi siya po pwedeng tabunan ng gusto. Maganda nito pagka magpupungicide din tayo. Ano pa bang mga natin? Ganda ng araw, ang liwanag. Tago muna tayo dito. Ayan. Okay. 100 yan. Bagay kasi kinuha ko na, gawa nung ilang piraso na lang, tapos yung susunod nila May pa. Sabi ko masayang ang panahon natin. Kaya sabi ko ginawa ko na 100 kasi yun dun maglalagay pa din tayo sa gilid din Sa tabi ng ko yan Yung kaya mabubuhay pa na, mare-recover pa kaya natin yon, yung mga naandyan. Sayang din yun Gambulin na lang natin yung lupa, tapos fertilizer, tapos dilig ng maganda, Yung papaya po. Oo, mare-recover natin yun. Try natin recover. Kaya lang kalaban pala natin dito, gansa na Buisit na gansa, Dami yan. Kaya sabi ko kapal-kapalan mo yung lupa, baka madisgrasya tayo. Sayang yun, 35 ang isa. Bagay mahal din kasi ang buto ng papaya yung certified, mahal. Kasi nga yung mga lalaki kaya kung kayo po kunyari, kasi marami pong siyempre mga mahilig din pong magtanim. Kunyari nakita mo, ay ang laki ng papayang ito, tatanim ko to, di ba? Nako, wag na po, kainin nyo na lang at bumili na lang po kayo. Kung gaano po kalaki yung papaya na yon,
nasa nagtanim po yun. Wala sa sabihin mong red lady din naman na bakit niya napalaki. Nasa pag-aalaga na po yun kung bakit lumaki ng ganun. Kaya pinaka the best, mag-certified kayo. Yun lang payo ko through our experience naman po yan. Dahil nung una talagang dinaanan din namin Pero ngayon, simula nung na-discover ko po ito, bumibili na lang ako ng papaya na para hindi masayang ang oras. Kung pang personal at lang naman, magtanim kayo kahit mga 4 po na puno, tapos maalagaan nyo ng maayos. Nako, sobra-sobra na yun. Actually, kahit nga isa Pero kung gusto nyo talagang may pamigay din kayo sa kaibigan, kahit mga 4, pwede na yan. Maliit lang ang lote ninyo, sa gilid lang, di ba? Pero ang ang papaya ay kailangan po niya ng full sun. Naghahanap po yan ng init. Halos talaga 80% of the day dapat po maarawan siya. Hindi po siya pwedeng nasa lilim palagi. Tataas po, ang gagawin po ng papaya is tataas ng tataas hanggang magbubunga naman po siya, kaya lang tataas po siya ng tataas. Hindi kagaya nung naarawan, mababa pa lang, makikita nyo, ba't may bunga na kaagad? Yung sa akin, dwarf din. Diba? Dwarf din yung akin. Bakit ang taas naman yung sa akin? Kasi po, hindi naarawan yun. Gusto niya po pulsan, tapos ayun, natutubigan, nadidilig, pero well drained. Yun po yun, well drained. Pero dahil nga ang papaya ay may tubig po, nagkikip siya ng tubig, so siya, matibay po siya sa araw talaga. Ayaw niya naman po ng sobrang ulan at mababad sa tubig ang iyong puno, mga farmer, dahil yari yan pag nababad sa nababad sa puno. So magpe-fertilizer tayo, calcium nitrate, iwas kulot, mga after 1 week saka na siguro tayo maglalagay para hindi magkulot yung dahon. Yan. Sana magmadali ng Yung manok naman hindi pa pumupunta dito, kakaunti pa lang naman Sana wag madali ng gansa. Malupit ang gansa. Tuwang-tuwa yung mga tilapia doon sa linagay yung kangkong Ha? Sinalubong dinadali na. Oo. Ayan, dito meron din po. May mga malalaki Pinipitas pa yung dahon Ayun malapad malapad. Papaya matakaw sa araw. Pero pagka nasa arawan, diligan mo talaga ng maayos. Oo. Bakit po certified ang kailangan nating itanim? Ang isa sa main reason is iwas lalaki, mga farmer. Pagka kumuha ka lang sa buto, kinain mo, naku, kalahati lalakwe. Sabi nga nila yung maitim daw kuya. Wala din, ginawa ko din yun. Hindi, yung maitim daw kuya siya lalaki. Sabi nila? Oo, ginawa ko din yun, yung piliin mo yung ganon, ganyan. Talagang talagang ewan ko bakit ang galing nila napipili yung babae baka dinadaan sa microscope o hindi mo alam. Kukunin mo nung kuya yung kulay brown, yung itim wag. Pero ganun din, pwede din. Maraming mga mayroon pa nga yung dalawa, yung pag binunot mo daw yung di ba itatanim mo, binunot mo, pagka yung split daw yung ugat, lalaki ata, tapos pagka isa lang, parang ewan ko kung yan yung lalaki o yun yung babae. Inano din namin yun, wala din. Hindi totoo. Pinaka the best talaga, huwag na ho kayo magtipid, konti lang naman diferensya. Kasi yung pagod, isipin nyo, malalaman nyo yan, lalaki o babae. Baka 3 months to 4 months pa pag nagbulaklak na, o dun mo lang malalaman kung lalaki o babae. Patay.
Oo. Kasi papalo pa po ng mga ano yan. 5 to... Ha? O nandiyan, may buto. Ayan, magtatanim din po kami. Intercropping na to. Munyog, kalabasa, papaya. Tapos yung mga gilid-gilid nga, pwede pang magsili kung talagang talagang gusto mong i-maximize yung ano. Tingnan po natin. Kahit itong gilid na ito ay ma-maximize natin kung anong pwedeng itanim. Yun nga lang, talagang kailangan po natin ng tao talaga. Kasi po ang halaman, hindi naman basta gaganda yan kung wala. Ayun, naputol na naman mga farmers. So yun nga, hindi po gaganda kung wala talagang di ba? Yung gaya nito, yung mga fruit bearing. Sa ngayon, kailangan talaga ng intervention. Fertilizer, fungus, ayan, mga panglaban sa fungus. Ano pa ba? Insekto. Ilan yung butas mo kung ng kuto. Pero mabilis lang naman puksain yun. Ilan ang butas yung yung sa kalabasa? 12. Ha? 12. Binagyan ko na rin tayo ng kalabaw. Yung sa kalabaw, hindi gaanong mainit. Yung manok ang mainit, Oo, yung kailangan bulukin mo ng maigi yung sa manok. Pero yung sa kalabaw, hindi gaano. Basta't natuyo na siya, pwede na siyang ihalo sa lupa. Pero yung sa manok, sobrang init. Kahit yung tuyo na, pag nabasa, umiinit pa rin. Ibig sabihin hindi pa po bulok. Kaya yun, binabasa-basa yun sa manok. Pero maganda din pong fertilizer yun sa manok. Kaya lang kailangan talaga well composted. Huwag po kayong tuyo na yan, pwede na. Unless ihahalo nyo po sa lupa na mas marami talaga yung lupa. Pero kung let's say purong ganon, tapos doon nyo patutubuin yung halaman nyo, o isang dakot na ganon linagay nyo sa ilalim, iinit po yun. Naranasan ko din. So pinakamaganda, yung iba po sa Benguet tsaka sa Baguio, ang ginagawa naman nila pag araro nakahalo na. So sandali lang po kaagad siya kasi nakahalo. Tapos hindi naman siyempre hindi naman 50-50 or di ba? Parang fertilizer lang naman siya talaga na. Yun, naman, effective yun. Basta konti lang. Pero pag marami, yari. Patubo kaya ni Kongkong yung ating kalabasa. Babad ko muna ng overnight pwede din naman sa damp cloth lang para mapa-sprout lang natin. Tansya ko dito mga 60 60. Farmer yan. Planting papaya certified. Ayan, kagaya nito ko medyo lalim-laliman maraming lupa yan. Baka madisgrasya yung papaya natin. Kita natin yan, malungkot na. Ibig sabihin, initan yan. Ayan kapalan mo yung lupa. Ayan, sige. Tanggalin mo yung plastic. Natabunan, sumama yung plastic. Ayan. Okay na yan. Ayan ibig sabihin, maaabot niya yung paglaki-laki niya na. Pabaon ang tawag dyan. Pinapabaunan. Tapos wag mo na pagapangin yung kalabasa dito sa dito magkakaalaman kung ang kamay ni Kongkong ay mainit o malamig. Pero may mag-iina dyan kuya. Ha? Ginawa tayo pero kapong magtarik. Di kaya nga marami tinanim natin. Meron talagang Meron talagang madadali. May madadali talaga. Normal na yun. Ikaw naman, masyado kang nininervyos. Basta importante, inaalagaan. Basta yan ang dyan, unang gagawin natin. Kapalan mo yung lupa kasi medyo medyo strong fertilizer yan.
Isipin mo, may tayo na ng kalabaw, may triple 14 pa. Di ba? Saan to? Kinachuchay mo nakuha ito? Yung kalabaw? Dati ko yung gansa. Ah, matagal na no. Ayun pala, matagal na yan. Gaganda to pagka ano na, pagka tagal-tagal mga Mayo, ganyan. So after ano, mabilis lang naman po ang papaya basta't nadidilig. Tapos maganda yung lupa. Makikita nyo agad-agad yan, maano, bumubulosok. Paglamag din. Oh, dilig lang talaga. Hanggang June tayo yan. So 2 buwan. Pagdating naman ng ulan, damo naman ang kalaban. Laban. Ah, Damo. ang dami no. Tutubo po yung mga damo sigurado. Ayan, balikan natin kasi medyo mabigat-bigat itong pabaon niya na fertilizer. Mayroong konting triple 14. Ayan oh. Ayan. So kailangan po niyan ay mabulok muna yan. Kaya sabi ko diligan ng maigi. Wala naman po ngayong, hindi naman masusobran sa tubig yan. Kahit 2 tabo na ano talagang mabasang-basa siya. At least po yung fertilizer saka yung ipot ng ayong tayo ng cow manure mabulok muna. So ayun. Para pagka lumaki-laki yung ugat niya, doon niya palang aabot yung abono, yung fertilizer, saka palang maano yan, saka niya, hindi na niya siya maapektuhan. Kaya niya na. Tayo sa mga manok natin, naglilimlim na yung ating darag. Siya pa lang naman po nangingitlog, kaya sabi ko hayaan na lang. Pagka marami nang nangingitlog, let's say nakakakuha na tayo ng mga ilang piraso isang araw, saka ko na po ipunin at ipapa-incubator. Ayun na, bago tayo magtapos mga ka-farmer, silipin natin ang ginagawa ni Kong Kong. Ayun, mamaya ikutan natin yung mga ginawa niya doon. Linis na oh. Ay. Ito sabi ko, kaya pa kayang i-recover. Pero kailangan kasi talaga to madiligan eh. Dilig lang naman ang kulang nito. Sobrang init ngayon. Pumunta ako ng bayan dahil ano ba binili ko? Bumili ako ng zinc metallate ba yun? Pang spray po sa palay at pangontra sa dilaw-dilaw. Pero sa tingin ko zinc ang kulang ka-farmer Wens. Kasi yun yung unang nag yellow and then going brown. Kayo manggi. Yung matandang dahon. So sabi ko maagapan para makapag yun. Damay mo na yung kalamansi Kong. Batuhan mo lang ng batuhan. Naubos yung papaya? Meron pa. Doon sa bagay sa taas hindi wala na tayong pupweston doon Ayan nung inulan, ng matinding ulan, nagkaroon ng bulaklak. Tumas na yung tubig Ay, tapos mayroon pa hanggang dito mga ka-farmer. Yan, unahan din natin to. Actually, sabi ko nga, dilig lang ang kulang at gambol. Dilig at gambol ang kulang. Tamang tama naman, parating na naman ang tag-ulan. 2 months time, ulanin na. So, arangkada yan. Arangkada po. Kalaban naman natin dito ang gansa. Gansa. So yan, doon na natin tapusin yung vlog sa kabila. Silipin natin. Ito, kailangan natin isprayhan to. Kailangan kong malaman kung ano ini-spray sa kalamansi para hindi po yung bulaklak. Tingnan natin nang pwede kasi yung mga nag-vlog ng kalamansi puro sikreto. Ayaw lang sabihin. Ayan.
Ay, kalamansi natin, wala namang problema. May nabubuo naman eh. Hoy! Musta kayo? Hindi ko pa kayo pinapansin ha. Pero huwag kayong pakakampante. Dahil darating ang panahon, babawasan kayo. Kain lang kayo ng marami. Daming parawakan. So ayan, si Kongkong dito na nga natin mga ka-farmer. Tinamad na akong umikot. Ikot na ako ng ganon. Tapos ano ba, teka, sirain ko pala itong anong ito, yung harang dito sa, kasi pag napalagpas namin yan, baka tumawid yung may hito pa siguro dito, baka ano sila, makalabas. So ayan, balikan natin si Kongkong. Yan, tinanggal ko na. Baka malay natin, mapaapaw po natin yung tubig, kasi pupunuin ko pa yan, patataasin pa natin. Malay natin baka lusot po yung ibang mga isdang nakulong dito. Tapos ayan, balikan natin si Kongkong. Pagod ako dun nakailambre kasi. So kalaban natin dito, gansa. Ito na naman tayo, gansa hens. Tapos ayan, pagpasensyahan nyo na po pag may kainan, may aso talaga tayo. Dahil hindi naman po pwedeng walang aso talaga. Mga guard dog natin yan. Malaking bagay din po sa amin. Siyempre, iba po yung may aso na pag maingay agad pagkala na paggabi. So hindi po natin pwedeng tanggalin yung mga yan. So ayan, pasensya na po kayo. Ayan, dapat ka madilig-dilig talaga ng matagal. Tagal-tagalan mo ko. Ilan pa kaya natira? Kuya, Marami pa bang natira? yung ano pa yung kuya? Ay, 3 Na box? Yung ano pa, 3 box. Saan pa kaya ito? Ha? Ay, meron pa dito. Oo, sige. Ito, palitan mo na yung iba. Diba? Yung mga pangit na. Ayan, mga pangit yan. Palitan mo na. Hindi ko madidiligin yung kuya. Oo, pangit na yun. Wala na yan. Ito, Ano pa yun? may chance pa. Tapos ito, yung ano natin, no? Yung ampalaya. Okay. Ano yun? 12 ata yun. Bukas naman, yun lang. Hindi ka pa mag-day off bukas? Hindi ko. Ha? Kailangan? Galing mo kasi. Ha? Bali ba bukas? Walang problema. Gusto mo ngayon ko nabigay? Oo, walang problema yun. Ayan. Kongkong talaga. Napapasaya tayo. Ayan, sabi ko sa kanya kasi may binili tayo. Binili pala ako kanina na yung ampalaya. Ay sana, di ba? Kahit pa paano. Basta't may nag-aalaga, walang problema. Talagang may magdidilig hapon-hapon, umaga. Ito nga, yung pakwan nagtumubo na, napabayaan namin, nag-outing, matay. Tumubo na pa naman sana. Hindi ko, ganun talaga. Ayan, tuloy-tuloy pong patubig natin. Okay na. So yan po ang activity natin ngayong araw. At bukas baka magpa-spray tayo ng zinc methylate. At sana yun ang problema mga ka-farmer. Sana kasi maraming cost ng pagdilaw-dilaw ng yung potassium. Nagpasabog na tayo ng potassium, okay na. Pwede din naman daw na sabi ni ka-farmer Wens Larazo, ayan, shoutout sa'yo. At may isa shoutout pala tayo, ayun, ang mga viewer natin. Ayan, buti na lang naalala ko ka-farmer. Ayan, shoutout natin. Yun sabi niya, pwede din daw pong cost kasi ang hybrid talagang may sinasabi siya na yung sa pagpili po ng buto, yung seeds na yun minsan may mga talagang may defective, parang ganoon ba. Pero hindi naman daw po, kung yun lang naman ang problema, huwag kang mag-alala, sabi niya, hindi maapektuhan. Ilan lang naman yan. So, sana ganun lang, or
zinc or potassium lang naman po yung problema. Kasi sabi ko wala pa namang insekto. Sana yun lang po ang problema. Okay, batiin na natin si nahuli na naman. At yan pala, gusto kong batiin ng happy anniversary, belated happy anniversary kay Leo Chavez at Rona Chavez. Ayan, nakita ko yung sensya na brother, ako nakapag-Facebook ng ilang araw. So ayan, April 7 ba brother? O yun, happy anniversary sa inyong dalawa. At sana makapasyal ako dyan, dahil may pangako po ako sa kanya na ibablog po yung kanyang fabrication ng UPVC. At effect, naman po, hindi naman po may pagmamalaki naman yung kanyang gawa. Tingnan nyo naman po sa bahay namin, talagang so far, tingnan nyo, wala pa pong sira, wala pang ilang taon na pong nakakabit yan dyan. Yung mga iba na, una na eh. So talagang at syempre meron niyang may warranty pa yan, diba? Sabi niya anong problema, at titingnan ulit natin. So napakabay talaga ni Leo. So yun, papasyalan natin mga ka-farmer yung kanyang fabrication. Yan, so ayan, bago tayo magtapos mga ka-farmer, batiin natin. Ayan, kina ka-farmer Wens Laraso pala, ay napakaswerte ninyo. To, yung solar eclipse po ay natapat po sa kanila din. So busy po sila. At syempre talagang bihira lang po mangyari. Chinek ko nga dito sa yung solar eclipse naman dito sa Pilipinas. Alam nyo kung kailan? 2042. Nako, masyado pang maga para mag-isip para dyan. So one day at a time lang tayo. So ayan, gusto ko pong batiin. Ayan, shoutout daw po sa apo at anak niya, si dyan sa Bel Air, Santa Rosa, Laguna. Bel Air, ayan, Bel Air, Santa Rosa, Laguna. Si Ian at Gail Larazo, at dalawang apo niya na sina Yana at Aiden. Ayan, Aiden. Tapos si Jomar Palasin of Linga Pila, Laguna. Ayan. Tapos sila naman daw sa Jonesboro, Arkansas, USA, si Wency, LV at Nikki. Ayan, Laraso, maraming pong salamat ka-farmer. At malaking tulong. At alam niyo mga ka-farmer, si ka-farmer Wens Laraso po ay isa sa mga nag-develop siya ng Longping hybrid rice. Kaya tayo po ay pinalad na sabi niya sa akin, ka-farmer, kung may question ka, sabihin mo lang sa akin at kung anong may tutulong ko. Kasi sabi niya, pagdating dyan sa lalo na yung hybrid rice na yan, talagang matutulungan niya po ako. So ayan, marami pong salamat. At di ko lang siya sinunod nung nakaraan. Sabi niya, konti lang isabog mo. Isakto naman, nakasabog na. Naku po, nandyan na yung binhi. Medyo napakapal tayo. Pero sa susunod ka-farmer, tayo, magda-drum seeder tayo para mas konti. Tapos and then tingnan natin So ayan, thank you po. Maraming salamat at magandang buhay.